For this video, I'm going to do some weekly stock commentary covering different stories sa mga stocks dyan sa PSE. But first, if you want exclusive investing related contents in the Philippine stock market, check the pinned comment. Also follow my Facebook page for some daily stock commentaries, stock insights, blah blah blah. So the biggest headline recently is yung mabigat to no kasi ano to criminal charges to against di lang kay actually no, di lang kay Manuel Villar. Actually halos lahat nung family niya no, damay-damay, and a lot of those members are seated on different no Villar owned companies. Makikita mo yan dito. Ayan, ang daming Villar. Sila-sila din yung mga nandun sa iba like home, yan. Malamang sila-sila din to. Or yung iba nandito rin. Ayan, Villar. Yung VLL, dito sila nag-start. So, ayan, Villar. So, kung mapatunayan na may sala sila dyan. But that's loss of investor confidence sa lahat ng kanilang business, and I believe pag ganun, no, pati yung way nila ng pangungutang sa mga bangko maapektuhan. Assuming mapatunayan nga na may sila dyan, no, may issue sila dyan. Market players are watching how this affect the liquidity of other Villar-owned stocks like Home and VREIT. So, etong Home, wala talaga to, no. Parang wala nang pupunta dyan, pumapasok. Okay. Ayan, and di na siya ganun ka-profitable because of the bad optics ng Villar. Wala nang pumapasok dito. Dati profitable yung mga businesses na to. Ayan, no. Recently, wala na. Okay. And then you have VREIT na nadamay na rin. Kasi majority ng tenant ng mga VREIT for sure is mga Villar-owned, no? All day, all home. Maybe some other, Villar companies out there. Ang problema, pag nawalan ng confidence sa mga Villar-owned companies, syempre, being a landlord na ang tenant mo ay mga Villar, mahirapan ka doon. Diba? Syempre, hanap ka ng replacement sa kanila, assuming malugi nga yung mga businesses na yon. And may rumors din dito na may mga articles last year, kaya bumagsak din to kasi kakaroon daw ng parang back tenant issue, no? Etong VREIT. Sa ngayon, speculation pa lang yon. Nabasa ko yung article na yun dati, pero we'll see, di ba? Kung mag-materialize siya into a more serious issue, ganyan, doon natin pag-usapan, okay? Pero again, dahil V-Rate is a landlord, no? May flexibility siya na magpalit ng tenant. Ang tanong kung may papasok ba sa kanyang, kanyang mga Vista Mall, okay? With these bad optics ngayon na nangyayari sa business. And ang question, or ito talaga yung pinaka-question dyan, is yung ito, no? Formerly, Heaven HVN yung ticker symbol nito dati. Trading around 2,200. So, nag-iba sila ng ticker symbol kaya iba na yung yung chart na to. So, wala na ata dito yung dati. Okay? So, kung may malaki ang exposure ngayon sa mga Villar stock, I think you need to pay attention sa mga nagde-develop na yan. Or you may start reducing your position para later on di ka mabigla, di ba? Unless concentrated yung position mo on Villar companies, yun na yung yun na yung malaking issue diyan, okay? And then you have ATI. Mamalo na siya sa PSE April 3. ATI, kinakover ko to dati on my YouTube channel. And from time to time, nire-request din siya on my Patreon. So, dito pa yung muli kong analysis dyan. Ito, third quarter of 2025. So, magde-delist sila around 36 pesos, which is one of those, lumabas sa akin na valuation.
I think kapag continuous yung growth sana ni ATI, no? Possible, pwede pa yan pumunta sa 49 eh. However, di natin malalaman yun kasi nga, titik na siya in private. So personally, this is bad for PSE. Bakit? Kasi that's one profitable and cash flowing business ulit na mawawala sa exchange. So that's one less opportunity of potential investment. Okay? Next, you have Globe na again, nag-issue pa rin ng wish na preferred shares. So, kaya hindi mataas-taas yung nito eh. No? Hindi mataas-taas yung kanyang dividends. So, nag-declare siya recently. Pero flattish pa rin, no? Parang post-COVID, parang ganyan na yan eh. So, active pa rin siya mag-raise ng capital. Siguro para pondohan yung kanyang infrastructure. Pero sa telco race, ito yung natatalo eh. Napapansin ko. Siya yung nawawalan ng market share. And in-offset lang siya ng yung equity value ng kanilang investment sa GCash or Mint. So, follow on offering. Key move to rebalance their balance sheet. Okay, corporate recovery to story as they manage the burden of high interest rate. Pero na to eh. I believe nagre-reduce na sila ng capex spending on recent years. And with interest rate going down, magiging favorable sa nila yon. Yung may mga malalaking utang na businesses. So you have DG Plus. Outperform the index. Totoo ba? Di ba sinesell down to? Ayan outperform the index. Sinesell down nga siya eh. So, January, sinell down siya. Starting ng Feb, medyo may konting rebound. The thing with Plus is mahirap siyang tansyahin ngayon. Di ba? Ilan yung or gaano kalaki yung epekto ng regulation sa kanya na nangyari. Kasi, ayan so, bumagsak ng 50% yung kanyang earnings ng third quarter. How about the fourth quarter? Ilan yung ibabagsak ng earnings niya? So, kung 50% ulit yung ibabagsak ng kanyang earnings, baka na lang, di ba? 1.7. So, yun mo ng 2 billion per quarter, di ba? 8 billion. So, that's less than the reported noong 2024. So, sa ngayon, I think mostly na mga investor are watch mode. Gaano ba talaga linaki yung bilangsak ng earnings and cash flows neto. Kaya wala gaano sumasalo dyan eh. Okay? So, may mga nagka-cover na analyst, mamimigay daw siya ng 6% na dividend yield. Ngayon, medyo doubtful ako na mamimigay sila ng 6% na dividend yield. In terms of dividend payout ratio, historically, hindi ganun kalaki yung pamimigay nila ng dividend. Ang hilig nito is ganyan, stock option plan na sobrang lalaki. Kaya year over year, lagi nang tinataas ng kanilang shares outstanding. Have ASEN, what? Positive. Nag-report na ba to? Parang hindi pa naman nata. Tukulo ko tong wish na AI na to. So, press release, wala pa naman eh. So, namigay ba to ng dividend recently? Namigay pero puro preferred shares. Madaming yan. Madaming preferred shares yan. The mining sector, rallying nickel. We'll see kung maganda yung fourth quarter nila. I think continue yung rally ng mayan. We have SMPH. Outside Metro Manila na growth. So yan yung uso ngayon sa mga property stock. I mean, why not, di ba? However, stock price nito, ng bababa. Okay? Siguro mga lahati pa doon natin tingnan kung ganda ba siya. So, Ayala Land. Resilience. Ali is maintaining strong margins. Wala nga eh. Tingin ko ito yung mayayari ng mayayari yata to ng 2026. So, revenues are down. Di ba yan 9 month tapos flattish. Wala na. Bentahan na to. So, medyo umakyat daw siya pero wala. Nakita ko recently, buyback na to pero wala. I think di siya magandang ano lang to, pang buyback na
ang protect ng downside pero kung eventually dadami yung magbebenta, hindi na nila masusuportahan yan. Yung BDO, nag-issue ng bonds, ano lang, green band, mga pang ano yan eh, pampapogi, yan, mga ESG, you have ICT, profit taking, parang, alam mo, nag-all time high pa rin to ah. Ayan, profit taking dyan, no? O, hindi, wala. Ano yung mga nag-profit taking na yan. Okay, you have Meralco, Nokia, wala, matagal pa to. Small modular reactor. Dami-daming aktivista sa Pilipinas. Nuclear, bawal nuclear. So, I think matagal pa yan for the Philippines. You have Mondenisin Recovery. Okay. Kasi nababawasan daw yung high raw material cost. And you have the corn business stable. Wala na, kailangan dismantle na nila yan eh. Wala na, give up nyo na yan. So still, pababa pa rin ng pababa yung stock nito. And ibagsak mo pa, di ba? Pwede pang ibagsak ata yan eh. So namigay siya ng 0.15 tsaka 0.16 last year. 0.31. Trade siya ngayon. 5.92. Wala, ibagsak mo pa siguro. Ano pa? Additional 20% para bagsak para sulit yung yield. So Monde last year, so far naman siya resilient. Okay? Then you have SCC dividend yield. Okay? So nagre-rebound to recently eh kasi to eh. Nag-announce lang dividend ng mga bandang March ata, no? February, March, April, mga bandang ganyang buwan. Kaya may mapuposisyon na siya. Hoping na mag-declare ulit siya na some juicy dividend yield. Pero obviously, yung i-declare niya, ay pala April, no? Yung i-declare niya ng April, obviously, less compared to last year ulit. Kasi nga, nag-decline yung profitability ng business eh. Ayan, no? Unless sobrang ganda nung kanilang fourth quarter para medyo humabol yung kanilang earnings ganon. And call price right now is pa rin to eh. So still lower than 2024 levels. Ayan no. Pero similar na siya sa 2025. So kung maganda yung maganda yung takbo ng kanilang power segment this year and mas malaki sila mag-produce ng coal this year, baka baka nag-bottom na sila ng 2025 and potentially baka mag-start na ulit sila mag-grow ng 2026. Okay? Then you have Jollibee, global growth. Aggressive expansion. Hindi nga nagmamaterialize mga expansion nito eh. Ha? Ano yung acquire nito eh. So JFC, nagkaroon siya ng rally early this year because of i-spin-off niya daw yung kanyang internet. Pero wala. Yari nga to eh. Sagad mo na yun sa 100, then doon natin silipin. Di ba? You have AEV and Coca-Cola. So far, okay yung contribution na ginagawa ng Coca-Cola sa AEV. However, ang pinaproblema dyan is yung kanilang Union Bank, no? Kaya buwabagsak tong AEV na to. Kapag gumana na ulit yung kanilang Union Bank, doon magiging attractive ang AEV. Diba? Hindi nga gumagana to kasi hindi mga maganda yung fundamentals niya eh. Hindi nga nakakasabay eh. Bull run ng mga bangko eh. So, wala. Struggling pa rin siya last year eh. Pinaka-bull case ng AEV, ayan, bantayan mo si Union Bank kung mag-start na siyang gumana. Okay. So, hanggat hindi gumagana si Union Bank, wala, no? Hindi ko papansinin tong stock na to. Okay. And I think ayun lang, those are the top 15 stories on the recent days.